Hey guys, it's me Diane and welcome back for another video. Yung last vlog na in-upload ko, wherein I shared na nag-start na nga ako mag-work as a medical coder. Tinanong ko sa inyo kung gusto nyo bang i-share ko yung journey ko, kung paano ako naging medical coder. And marami akong nakuhang positive response galing sa inyo. So ito yung video na yon. I first learned about medical coding way back 2020. That time, kakapanganak ko pa lang nun. And I just recently resigned sa work ko as a community nurse sa DOH as a NDP. I was searching for a work from home job. Kasi 'di ba pandemic din noon, and yung husband ko nagtatrabaho siya sa hospital 6 days a week for 12 hours a day. So kung mag-work pa ako outside, baka hindi na kami magkita, and sobrang risky magtrabaho noon sa labas. Meron nga akong newborn sa bahay. I researched about work from home jobs for nurses or anything na nasa medical field. And I stumbled upon medical coding. Nag-research din ako siguro for a day or two. I watched videos. Pinanood ko yun sina Victoria Mall. And nalaman ko na parang nasa 80,000 pesos yung magagastos ko if ever mag-e-enroll ako at mag-aaral ako ng medical coding. So that time, napaka-uncertain ang panahon, and 80,000 is napakalaking halaga. Hindi ko siya masyadong pinansin. And fast forward, 2023, nag-migrate kami dito sa US. Naghanap na naman ako ng paraan para makapag-work from home. Nag-research na naman ako and nakita ko na naman yung medical coding. I think una ko siyang nakita sa TikTok. Yung couple na taga-California, si Ken and Jess. Parang yung content nila is nakabili sila ng house just from working from home, silang mag-asawa. Napakamahal ng bahay sa California. And for them to be able to afford such a beautiful house in California sa pag-work as a medical coder is sobrang nakaka-inspire. So, na-inspire ako sa kanila. And I research more about medical coding. To be able to become a medical coder, you need to be certified first. So, sa kakahanap ko, naka-join ako ng group ng mga medical coders sa Philippines. Nagbasa-basa ako ng mga reviews and nakakita ako ng tatlong schools or companies na nagpo-provide na medical coding courses. While researching, may nakausap din ako na colleague ko dati sa DOH, and from NDP, naging medical coder din siya sa Philippines. And yun, tinanong ko kung saan siya nag-enroll. Okay naman sa kanya yung feedback, so nag-decide ako na doon din mag-enroll. Shout out to Grace, sobrang bait niya nung tinatanong ko siya. Sobrang thankful din ako sa mga nakausap ko that time. Also pala, si Ken and Jess, meron din silang course. I also purchased their comprehensive guide. Actually, dito sa US, marami rin namang nag-offer ng course. Meron din sa AAPC, meron din sa AHIMA, and also yung AMCI. And then sa Philippines, there is HCBI, si Sergi, and yung HIMT. So, yun yung 3 na na-research ko sa Philippines. Yun nga lang, talagang pag dito ka mag-enroll sa US, talagang medyo mahal. Although yun is norm dito. Normal yung price na yun dito. Siyempre, nakita ko nga sa Philippines na mura. And naisip ko na baka mas madali akong matuto kung doon ako mag-enroll kasi Tagalog siya. Mas madali kong ma-absorb yung mga lessons na tinuturo kasi Tagalog. So, nag-enroll ako is June 28, 2024. Pag nag-enroll ka, you also need books. So, 3 books yung kailangan natin. Ang kinuha kong course is yung CCS. So, ang kailangan kong books is yung ICD-10-CM, ICD-10-PCS, and yung CPT. In-order ko yung mga books ko sa Optum website. Nirecommend kasi nung professor ko na Optum yung gamitin kong book kasi mas madali siyang gamitin. Parang ganon. Hindi ko alam na meron din pala siya sa Amazon and mas mura pala doon. Yung course, you need to study the anatomy and physiology. Tapos yung 3 yung books na yon na sobrang kakapal, sobrang bibigat. Aaralin mo siya lahat. Inabot ako ng 8 months sa pag-aaral ng medical coding. Even though I'm a nurse and meron akong background sa medical field. Parang nagre-review ako noon. Siguro mga 3 to 4 times a week. Nag-schedule na ako ng exam. Katulad ng NCLEX, sa person view ka rin mag-e-exam. So, I scheduled my exam February 13, 2025. Luckily, I passed my CCS exam on my first try. Mind you guys,
napakahirap ng exam nito. Dito sa US, pwede kang maging medical coder, pwede kang mag-enroll as a medical coder and work as a medical coder kahit wala kang background sa medical field. Unlike sa Philippines, mas preferred ng mga companies yung nursing grad or graduate ka ng allied health. Feeling ko lang, mas nahirapan pa ako sa exam ng medical coding kaysa sa NCLEX, sa totoo lang. Nakakatawa dito sa exam na to is after mo mag-exam, paglabas mo dun sa exam room, ipiprint na nung tao, yung nandun, yung makakausap mo dun, ipiprint na niya agad yung result. So parang wala ka ng time para huminga at isipin kung ano yung mga pinagsasagot mo doon. Makikita mo na agad kung pass or fail ka. So luckily, I passed. Kumain kami at nag-celebrate kasi talagang parang, grabe, nakahinga ka. That time, merong company here na nag-a-accept ng mga entry-level medical coders. Nung nakapasa ako, nag-start na sila mag-hire. Parang kinabukasan, pinaredo ko na, pinaayos ko na yung resume ko. Kasi dito guys, hindi basta-basta yung mga companies na nag-hire. Hindi siya basta na i-check lang ng HR yung resume mo. Dito, dadaan muna siya sa AI. I-scan muna nila yung resume mo bago pa siya makarating sa tao sa HR. Dapat yung resume mo is ATS friendly. I-scan mo na yan ng ATS. And maghahanap siya ng mga keywords or everything. Pinapaayos muna or ang tawag nila is professionally done. Inabot yata siya ng 2 weeks bago magawa. Sa totoo lang guys, medyo mahal siya. Kasi diba sa atin naman magta-type-type ka lang sa Microsoft Word ng resume. Pero dito guys, iba. Mahal din talaga siya. Parang $70 yata yung binayaran ko dun. So, February 28 ko na-receive yung draft. Draft pa lang yon and kailangan ko pang tingnan kung tama ba or nagustuhan ko na yung resume. Parang another week pa yata or ilang days yon bago ko na-receive yung final resume ko. And yun lang yung time na nakapag-start ako mag-apply. So guys, yung sinasabi ko sa inyong company na nag-hire ng entry-level coders, yun yung company ko ngayon. So nung nag-hire sila nung February, hindi ako nakaabot dun sa wave ng hiring na yon. So nag-apply ako sa napakaraming jobs sa LinkedIn, sa Indeed, sa Facebook group, sa Google, lahat sa company website. Lahat yun tinitingnan ko everyday kung saan ako pwede mag-apply. And guys, iba rin dito sa US. Hindi rin siya basta-basta na magsasend ka lang ng resume sa mga companies. Hindi siya ganun guys, hindi siya ganun kadali. Pupunta ka dun sa website nila, pupunta ka dun sa careers, and ang dami mong fill upan. Sobrang daming questionnaire, and meron pang iba na may pinapagawa pa sa yung assessment. Isipin nyo, 300 plus na companies yung in-applyan ko bago ko nakuha yung trabaho ko ngayon. There is one company na in-applyan ko and na-interview ako doon. And I thought na makakapasok ako doon sa trabaho na yon kasi I had experience doon sa work field na yon as a home health nurse kasi home health coding yung in-applyan ko. Nag-interview ako sa kanila 3 times. Isa doon sa HR, tapos yung isa sa coding manager, and yung isa naman is sa coding supervisor. So, I really thought na makakapasok ako doon, and I also prayed na matanggap ako doon sa job na yun. Pero hindi din kasi nga kulang daw ako sa experience. Sabi nila mas push through sila doon sa mas may experience. And then balik tayo sa company kung saan ako nag-work ngayon. They hire in waves. February, di ba nag-hire sila? Yun yung wave 1, ganon. Nag-start ulit silang mag-hire. Kaya lang hindi na naman ako nakapasok. May 14, umuwi kami ng Pinas kasi namatay yung tatay ko. Nandun kami for 2 weeks. Less than 2 weeks, actually 10 days lang yon. Yung focus ko nandun lahat. Pagbalik na lang namin dito sa US, nakita ko na lang doon sa page na nag-hire ulit sila. Parang May 16 yata yun. Nag-start ulit sila mag-hire May 16. So finally, June 11, nag-start ulit sila mag-hire. Finally, naka-reach out na ako sa isang recruiter. Nasend ko na sa kanya yung resume ko. Parang naipila na niya ako or nailagay na niya yung pangalan ko sa system. Nandun na ako sa pool nung mga i-hire nila. Naghihintay na lang ako pero habang naghihintay ako kung kailan nila ako matatawagan para mag-start,
is nag-apply pa rin ako sa ibang mga companies. Finally, nabigyan ako ng start date. July yon, nag-reach out siya sa akin. Tinanong niya ako if available ba ako dito sa date na to have my start date. So, ayun na nga, sobrang excited na ako. And kaya lang, the thing is, may conflict na naman. Yung mga start dates na available is hindi ako available. Kasi, meron akong planned trip, pauwi ulit ng Pilipinas. Ito yung planned na talaga, nabook na namin siya nung January pa. 1 month vacation yun. And yun, nawala na naman yung opportunity. Yun na yung last wave. Last wave ng mga start dates para sa company na yun. So, yun. Fast forward, umuwi kami ng Pilipinas. Bumalik kami ng September. Hindi. Bumalik kami dito parang last week na ng August. Pareho yung anak ko, mag-start na rin siya mag-school. So, ako na lang may iwan dito sa bahay. Sobrang sad ko, wala pa akong work. Yung dalawa, papasok na. Yung husband ko, may pasok din, may trabaho. So, ako lang may iwan dito sa bahay. And then, September 5, 2025, as I was browsing again for jobs, looking for jobs, nakita ko sa Facebook group na nag-post yung recruiter na they are hiring again. Last na talaga, last wave na kasi siguro kinulang lang talaga sila sa coders, kulang yung mga na-hire nila nung una. Kailangan nila ng additional. Talagang sobrang kinakabahan ako noon. Sinend ko agad yung resume ko dun sa recruiter. Sobrang tuwan-tuwa ako. Pagka-send ko ng email, parang after 5 minutes tumawag na sa akin yung recruiter. By the way, ibang recruiter to. Hindi siya yung nauna kong recruiter. Gawa na niya ako ng details dun sa portal nila, whatever, ganyan. And guys, after 4 days lang, nag-reach out ulit siya sa akin. And I received an email and I got a job offer. So, yun na. This is it. Pwede na ako mag-start, mag-work. Meron na akong job offer, guys. So, yun yung clip dun sa previous video ko. Binabasa ko yung email, yung job offer. September 10, background check. September 11, nagpa-drug screen ako. September 23, dumating na sa akin yung work laptop ko, yung mga equipments ko. And September 29, nag-start na ako sa work ko. So, September 29, 2025 was my first day of work as a medical coder working from home. Feeling ko lang talaga that time is parang sobrang sakto. So, parang feeling ko okay na lahat. Mag-start na mag-school yung mga anak ko. Parang feeling ko that job is really for me. Parang yun talaga yung right timing. Fast forward to now, 5 months na ako dun sa work ko. I just recently moved to a different project. So, nag-training ako last week for 2 weeks. I passed my assessment and so tomorrow mag-start na ako dun sa bagong project. Kung may questions pa kayo na hindi ko na-discuss, like kung magkano nagastos ko or whatever, bakit CCS yung pinili ko, drop down below yung mga questions nyo. And yeah, I'll try to answer them on a separate video. So yun guys, medyo mahaba yung journey ko in becoming a work-from-home medical coder here in the US. So thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!